Everyone, una sa lahat, purihin natin ang Diyos at huwag natin lilimutin ang kanyang kabutihan. Ang Diyos ang nagpapatawad sa lahat nating kasalanan at anumang ating sakit, ginagamot niyang lahat. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin lagi ang banal niyang pangalan. Okay, Matthew chapter 7 verse 13, sinabi ng Panginoon na pumasok kayo sa makipot na pintuan or narrow gate, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, buhay na walang hanggan, at kaunti lang ang nakasusumpong yon. So may dalawang daan lamang tayong pinagpipilian. Ito'y ang makitid na daang patungo sa buhay na walang hanggan, ito'y ang matuwid na pamumuhay, or ang malapad na daang patungo sa kapahamakan, patungo sa impyerno, ito'y ang liko at masamang pamumuhay. So namimili tayo between good or evil, namimili tayo between right or wrong, namimili tayo between heaven or hell, namimili tayo between Jesus or Beelzebub. Beelzebub is the bad spirit. So yan lamang ang pinagpipilian natin, at sa Biblia sinasabi na maging matalino tayo sa ating pagpili. Choose life over death. Sinabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ang makipot na pintuan ay si Jesus Christ. Ang Panginoon Hesus ang pintuan, at ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ng Panginoon ay maliligtas. John 10 verse 9. So ang makitid na daan, ito ay ang daang matuwid na pamumuhay. Ito ay ang pagsunod sa mga aral at utos ng Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 16 verse 24 to 25, sinabi ng Panginoon na kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin. At sinabi ng Panginoong Hesus na ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, mawawalan ng buhay na walang hanggan. At ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon, magkakamit ng buhay na walang hanggan. So ang makitid na daan, ito'y pagtitiis sa mga tiisin dahil sa pagsunod sa Panginoon. Ito'y pag-give up sa mga sariling ninanasa, pagdisiplina sa sarili, paglimot sa kanyang sarili, or ito'y pag-iisip sa kapakanan ng ibang tao. Ang makitid na daan, ito'y ang pagtalikod sa mga tuntunin ng sanlibutan ito, kundi pagsunod sa mga utos, sa mga tuntunin ng Panginoong Hesukristo. At minsan ay mararanasan nating mag-isa sa ating pagsunod sa Panginoon dahil kadalasan pinipili ng mga tao ang malapad na daang patungo sa kapahamakan. Ngunit hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon sa makitid na daan sa pagtitiis ng ating mga tiisin sa buhay. Kailangan din ay nag-aaral tayo ng Bible upang magkaroon tayo ng wisdom, upang maging matalino tayo sa ating pamumuhay. At kailangan iniisip natin ang ating mga ginagawa dahil baka hindi natin namamalayan na ang tinatahak pala nating daan ay ang malapad na daang patungo sa kapahamakan. Ang malapad na daan, ito ay ang madali or easy way. At sa Biblia sinasabi na ito ang pinipili ng karamihan. Ito ang daraan ng pinipili ng karamihan dahil nga ito'y easy, yung madali. Sa Proverbs 14 verse 12, sinasabi doon na may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. So may mga taong ang tingin nila sa pamumuhay nila ay matuwid. Tulad ng aking ina, sabi nila matuwid ang ginawa niyang pagpasok sa aking sa club. Noong 16 years old pa lang ako para daw makapag-asawa ng foreigner at umunlad sa buhay, makatulong daw sa family. Pinili ng aking ina ang easy way, at hindi lang ang aking ina ang gumagawa nito. Ngunit ang katotohanan, ito'y hindi matuwid sa paningin ng Diyos dahil hindi ito iniutos sa atin ng Diyos. Hindi natin nakikita ang panganib nito dahil sa pira na naibibili ng mga magagandang bagay at naitutulong sa family. Ngunit ito'y fruitless, wala itong mabuting ibubunga. Ang dulo nito ay kapahamakan. Ang dulo nito ay kamatayan, meaning kapighatian at mga sama ng loob. Sapagkat sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang
aanihin. Ito nasusulat sa Galatians 6 verse 7. Okay, so piliin natin ang makitid na daan pagkat ito'y patungo sa buhay na walang hanggan. Okay lang magtiis tayo sa mga tiisin sa buhay dahil ang lahat ng ito ay panandalian lamang, ngunit ang kapalit nito ay buhay na walang hanggan. Gayon din naman, panandalian din lamang ang pag-i-enjoy sa mga ninanasa ng laman, ang easy way. Ngunit ang kapalit nito ay walang hanggang kapighatian. Sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27, sinabi ng Panginoong Hesukristo na kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa sa mga salitang kong ito ay matutulad sa taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi nagsasagawa ay matutulad sa taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.